From Saudi with Love. Ganito ang kwento ng overseas Filipino workers na sina Annie at Lito. Nagtatrabaho bilang isang nurse si Annie, habang laboratory technician naman si Lito. Isang pagkakaibigan na humantong sa pag-iibigan sa isang ospital sa bansang Saudi Arabia. Sa hospital vicinity lang nagliligawan kasi doon lang pwedeng mag-usap, doon lang pwedeng magkita. So from there, nagkakilala kami and then from there, naging magkaibigan. Bakit palagi akong hinahanap mo? Ang dami naman nurse dyan ah. Bakit ngayon pa ba? Eh, nasa inang lahat. Pag nagjo-duty, pag naghahanap ako ng nurse, palaging siya ang pinipili ko. Kapwa nagtataguyod ng kanilang pamilya ang dalawa, dugot pawis ang ipinuhunan sa dayuhang bayan upang magampanan ang pagtulong sa mga magulang at pagpapaaral ng mga kapatid sa Pilipinas. Ang dami kong beses umiyak na, ang dami kong beses na gusto sumuko na uwi na lang kaya ako. Mahirap talaga. Yung kadalasan, yung homesickness nandun talaga. Makalipas ang isang taon, ang palihim ngunit matamis nilang pagtitinginan ay nauwi sa kasalan. Nagginanap mismo sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia. Bagamat kasal na ang dalawa, napagkasunduan nilang ipagpatuloy ang suportang pinansyal sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa magandang benepisyo ng ospital na pinapasukan, ay nakakauwi ng Pilipinas ang dalawa. Sa Pilipinas, nagsilang ng kanyang panganay si Annie. Ngunit makaraan ng 2 buwan, kailangan na nilang muling bumalik sa trabaho. Masakit, parang hindi mo kakayanin, pero kailangan mong umalis para sa bata. Para sa bata, at para sa mga iba pang umaasa sa'yo. Labis na pangungulila sa anak ang nararamdaman ng mag-asawa. Marinig ko lang yung iyak ng bata o yung tawa, masaya na ako, ganun. Pag nakakita ako ng mga bata na kasing idari na anak ko, natutuwa ako na may kalungkutan ding nararamdaman. Sasabi ko sa sarili ko, o minsan pag may mga kasama akong mga nurses din, uy, parang anak ko ito, ganito na yung edad ng anak ko. So, yun, nakakalungkot kasi hindi ko naalagaan, ibang bata naalagaan ko. Hanggang dumating ang panahon ng magdesisyong umuwi na ang mag-asawa. Isinakripisyo ang trabaho upang makapiling ang nooy 3 na nilang supling. Ang sarap ng pakiramdam ko kasi yun ang talagang pinagpe-pray ko na gusto ko namang mag-alaga ng anak ko. Sabi ko ganun sa sarili ko, sa kaming mag-asawa. Kaya kahit mahirap, 3 yung inaalagaan ko, ang liliit, enjoy naman ako. Subalit, isang matinding pagsubok ang hinarap ng mag-asawa nang patakbuhin ang maliit na negosyong naipundar. Dahil sa hirap ng pag-aasikaso, ay nagdesisyon silang ihinto na lamang. Dahil dito, muling bumalik sa Saudi si Annie upang doon magtrabaho. At makaraan ng ilang panahon, taong 1992, ay nagawa niyang makuha ang kanyang asawa at 3 anak. Dati, asawa ko lang pinagluluto ko. Iba yung buong pamilya, pati mga bata kasama mong pinagluluto mo. Sa eskwela kasi, may time kasi na sinusundo ko rin sila. At parang normal din na nasa Pilipinas pa kayo, ganon. Bilang magulang, bilang nanay lalo, napakasarap ng pakiramdam kahit pagod ako sa trabaho ko, pag-uwi ko ng bahay, dyan yung mga anak ko. Bagamat magastos para sa buong pamilya ang manirahan sa isang dayuhang bayan, hindi ito inalintana ng pamilya Agoncillo magmula nang tanggapin nila doon ang Panginoong Hesukristo. Sa kanilang pagdalo sa mga Bible study at gawain sa Saudi, doon nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos na nagpabago ng kanilang puso at pananaw sa buhay. Dati pag may problema kami, parang di namin kayang masolve. Ngayon, kahit ang bibigat na ng mga problema dumadating sa amin, nalalagpasan namin. Kumbaga yung blessing ni Lord talaga, doon yung mercy niya, yung grace niya, doon talaga. Masaya, nakaka-bless dahil ang daming family na nakakakilala na sa Panginoon doon sa Jeddah. Nagbunga ang lahat ng pagpapagal ng mag-asawa dahil ang 3 anak nila ay mga nakatapos na ng kolehiyo at mga profesional na. Ang panganay na si Lian ay nagtapos ng respiratory therapy at isa ng medical representative. Ang pangalawang anak namang si Loris ay isa na ring registered nurse gaya ng nanay na si Annie. Nagtatrabaho siya ngayon sa ospital kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang mommy Annie. Ang bunso namang si Loris
ay nagtapos sa kursong AB Media at isa na ring OFW na nagtatrabaho bilang isang teacher kasama ang asawa sa Saudi. Matapos ang 31 taon bilang mga OFW, sina Lito at Annie ay retired na. Malaki ang naitulong ng kanilang pagtatrabaho at paninirahan sa Saudi upang mapagtapos ang mga anak at mga mahal sa buhay ng mga OFW na rin ngayon. Patunay ang pamilya Agoncillo sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Isang huwarang OFW, ang number 1 talaga, dapat meron kang Diyos sa puso mo. Pag may Diyos ka sa puso mo, isang huwarang OFW ay hindi maliligaw ng landas. Magiging maayos ang buhay mo, buhay ng pamilya mo, buhay ng mga mahal mo sa buhay. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa 3 kong anak at sa pagmamahal na pinagkaloob niya sa pamilya. I can retire sa aking trabaho pero in serving God, hindi ako kailanman magre-retired sa Kanya.